Book 2, Lesson 5, no? So, ito po ay series ng Soteriology Messages. Hango po ito sa New Life series ni Pastor Bian Librera. Okay. So, ngayon po ay nasa Book 2, Lesson 5 na tayo. Second birth. So, yung pangalawang kapanganakan. So, bakit ba natin to binabalik-balikan tong mga lessons na to? Parang super basic naman to. Kaya po natin siya binabalikan para magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa. Kasi sa panahon ngayon, napakadaling sabihin na born again ka, pero pag tinignan, malalim ba yung pananampalataya? Totoo ba yung pananampalataya? So doon po nagkakaroon ng problema. So ang ating objective para ngayong umaga is to understand what the second birth means in order to know whether or not we have experienced it. No, sabi, dali-dali kasing sabihin na ikaw ay born again. Born again religion. Pero born again ka ba talaga sa pamilya ng Diyos? Pati po sa ating satellite churches, napaka-importante po na maging maliwanag sa bawat isa yung kahulugan ng salitang born again. No, kasi parang ma-attend lang, tapos pero yung commitment wala naman doon. No, parang Christian lang pag Sunday, pero ganun pa rin, parang label lang siya. No? Nakakalungkot na maraming nagsasabing born again pero hindi naman nakikita sa buhay. So parang wala ring pinagkaiba sa ibang tao. Yung iba mas makulit pa nga sila. So yun po ang ating goal ngayon. Malaman natin ano ba talaga ibig sabihin ng second birth at ating suriin yung ating sarili. Kasama ba ako dito o assuming lang, no? O nagpapanggap lang ako. So tingnan po natin. So ano po ba yung pag sinabing born into a family, so we become members of the human family by being born into it, no? So dalawa lang 'yon. Kayo ay pinanganak o inampon, inadapt, no? So dati nga pag may kausap, so parang sobrang special nung inadapt kasi pinili siya. Yung kasing pinanganak, wala nang choice yung nanay nyo, kayo yung lumabas eh. So kahit makulit kayo yung lumabas, so walang choice. No? Pero when we become members of a family, we become members by being born into it. No? Pinapanganak tayo sa pamilya, sa isang physical na pamilya. Ngayon naman, ang tanong ay how do we become members of the family or kingdom of God? Paano ba naman tayo magiging miyembro ng pamilya ng Diyos o ng kaharian ng Diyos? Pwede bang basahin natin yung John 3:3? 1, 2, 3. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can the kingdom of God unless they are born again." No one can see the kingdom of God unless they are born again. So, kailangan daw ipanganak na muli. So, to become members of the family of God, we must be born again. So, napaka-importante na ang mga tao ay ipanganak na muli. So, paano ba yun mangyayari? So, yung kanina, yun yung nagpapuzzle kay Nicodemo. So, nung nalaman yun ni Nicodemo, tandaan po natin, si Nicodemo ay isang Pariseo. Hindi na ba siya ordinaryong tao lang? Matalino yun, nag-aral yun ng ng Old Testament. Pero nung nalaman niya yun, nagtaka siya. Sabi ni Nicodemo, sabi niya, how can someone be born when they're old? Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. So masyadong literal yung utak ni Nicodemo. Sabi niya, paano ba siya ipapanganak na muli? Hindi na siya pwedeng pumasok sa tiyan ng nanay niya. No? So, parang gano'n, di ba, sa pamilya, pag nagagalit yung mga nanay natin, parang gusto na tayong ibalik sa tiyan. No? Pag gano'n, sinong nasasabihan ng mga batang gano'n? No? Balik na lang kita sa tiyan ng nanay mo. No? Kulit-kulit mo. No? So yun din yung isip ni Nicodemo. Paano ba siya makakabalik? Ang laki-laki na niya. So when Nicodemus heard Jesus talk about the second birth, so yun yung naging reaction niya. He was amazed. He wondered how a person can be born again, and he did not realize
that Jesus was talking about spiritual birth, not physical birth. So ang pinag-uusapan, hindi niya na-realize na spiritual to, hindi to physical. Okay, so sa spiritual birth ay mayroong dalawang next slide po. Yun. Sa spiritual birth, mayroong dalawang elemento. So the second birth happens through the agency of two elements. So what are these elements? Ano-ano yung dalawang elemento? Basahin po natin John 3:5. Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." No one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. So dalawa pala yung pagiging born again. Meron tubig, saka merong spirito. So Jesus said we must be born again by water and by the Spirit. So minsan po nakakaligtaan natin to. Kala natin na, born again ka. So sumama ka sa church, so born again ka na. Diba? O pag tinanggap mo si Lord, yung simplicity ng faith, minsan hindi natin nakikita yung dynamics. Papaano ba yon nangyayari? So sabi po dyan, sa John 3:5, they are born of water and the Spirit. Ano ba yung ibig sabihin ng tubig? O yung una, yung water, no? So water, dalawang bagay po bakit sinabi ni Jesus na born of water. Una, water represents the first or the physical birth. During physical birth, the mother's water bag breaks before the baby is born. Diba? Sino po mga nanganak na dito? Si Kuya Richard, yan nagtaas na. Sino pa? Si Kuya Al. Si TLB pala. Okay. So anong nangyayari pag manganganak na? Paano malalaman ng mga anak na? Yon, pumuputok yung panubigan. So ito po yon. So yung water bag. Yung water bag, no? So pag pumutok yung panubigan, ibig sabihin manganganak na. No, ganun po yon. Ngayon, sa mga youth natin, hindi pa kayo nanganganak, di ba? So hindi nyo pa ito ma-experience. Hindi nyo pa ito na-experience. Pero yung sinasabi ni Jesus, una, dalawang meaning ng water. Una, a person should be born first physically. Kailangan may panganak muna siya. So ibig sabihin, yung mga manika, hindi yan pwede maging born again. Yung mga aso, hindi yan pwede maging born again kahit gano'n nyo pa sila kamahal. No, kasi una, the person should be first born of water. So water represents the human birth or the physical birth. Ang pangalawang ibig sabihin po ng water ay water also symbolizes the Word of God. So yung Word of God ay synonymous sa water sa Bible. Tignan po natin. Sabi sa Ephesians 5:26, to make her holy, or the church, cleansing her by the washing with water through the Word. Cleansing the church by the washing with water through the Word. So ibig sabihin, ang iglesia daw ay lumilinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante yung pag-aaral ng Biblia. Kasi parang yung paa natin, di ba? Pag nasa putikan, so paano nililinis yung paa? So kailangan ng tubig. So ganoon din po ang church. Malilinis ang church kasi ito pong her to, it refers to the church. Pag tinignan niyo yung buong Ephesians 5, si Christ, yung lalaki kinakasala at yung babaeng kinakasala, yung church. So the church will be cleansed with water. Ano yung represent ng water? Through the Word of God. So para ma-born na ng isang tao, kailangan makarinig siya ng Word, ng salita ng Diyos. Hindi mo pwede ma-born again na, ay wala lang, basta na, kala ko lang na born again ako nang wala namang basihan.
No, dapat merong reason, merong kang pananampalatayanan. Kaya po napaka-importante yung Word of God. Sabi sa John 15:3, you are already clean because of the word I have spoken to you. So sabi yan ni Jesus, nalinis na kayo sa pamagitan ng salita. Salita ni Jesus. So ang isang tao ay malilinis, dapat ma-encounter niya yung Word of God. Napakalino po yun. Hindi po pwedeng manampalataya na kung ano-ano lang na sinasabi lang ng tao. So napaka-importante, yung water, una, it represents the physical birth. Pangalawa, it symbolizes the Word of God. So before we are born again, we must first hear or come to know the Word of God as proclaimed in the good news of the gospel. Dapat po mayroong magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi ka naboborn again ng wala lang. Hindi ka naging Christian ng wala lang, lalo na sa panahon natin ngayon. Nung unang panahon, nung hindi pa pinapanganak si Jesus, paano naliligtas sa mga tao? Pamagitan ng nung wala pa si Jesus, nung hindi pa pinapanganak si Jesus, offering, cordero. O, kunyari, nung hindi pa nakakarating ang mga Kastila sa Pilipinas, yung kaya mga naunang Pilipino, napunta lahat sa impyerno. Tingin nyo. Faith, tama. Paano sila magkakaroon ng faith? Lester, paano sila magkakaroon ng faith? Ha? Wala pa kasi silang naririnig na Word of God. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga unang Pinoy. Diba? May sariling paniwala. Diba? Sabi nung unang mga historians, ang unang mga Pilipino daw ay mga Negrito, tapos sumunta yung mga sumunod, Indones, bago Malay, di ba? Yun yung turo sa atin ng elementary. Ngayon, naiiba na yon. Bakit? Kasi nauna yung mga Negrito, tapos nakita nila yung mga Taiwanese saka yung mga Pinoy magkakamuka. So may bago na pong theory. Ang bagong theory, yung Austronesians, nanggaling sa Taiwan, ay tumawid ng Pilipinas. Kaya yung mga Taiwanese saka yung mga Igorot, iisa yung DNA. Okay, ang question. Nung panahon na yon, hindi pa nila naririnig yung Bible, di ba? Wala pang Word of God. So paano sila nagkaroon ng faith? Lester, paano sila nagkaroon ng faith? Mamaya ka na dumaldal dyan. Pupuog kita sa harapan, sige ka. Paano sila nagkaroon ng faith? Kung wala pang Word of God. Ano? Paano nung wala pang Muslim? Sa nature. Yon, tama yon. Tawag po doon ay revelation. No, yung external revelation, general revelation to be specific. Kaya nga, ang mga Ilocano, anong tawag Nanay Mila sa Diyos? Apo, di ba? Ang mga Cebuano, anong tawag sa Diyos? Di ba? Lahat meron, lahat may tawag. Di ba? Yung mga word natin, yung mga Tagalog, anong tawag sa Diyos? Ano? Anong tawag sa Diyos? Bathala. Diba? Bakit meron tayong ganong kamalayan? Ang tawag po doon, general revelation. Diba? The mountains, the nature declare the power of God. Kaya noong time na yon, pwede ka pa rin maniwala sa Diyos. Kasi merong creation, merong nature. Pero dito, hindi na. Kasi dumating na si Jesus. Sa panahon natin ngayon, hindi na yon. Hindi na. Ang tawag na po dyan, specific revelation. Ibig sabihin, si Jesus na yung naghayag ng kaligtasan. Meron ng
Word of God. Kaya po napaka-importante ngayon, hindi ka magiging Kristiyano pag hindi ka nabahaginan ng salita ng Diyos. Sabi sa 1 Peter 1:23-25, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. Now this is the word which by the gospel was preached to you. Kailangan merong magpapahayag ng salita ng Diyos sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin. No, hindi yung basta lilitaw na lang, ting, di ba? Born again na ako. Hindi ganon. No, kailangan yung pag sinabing water, isa sa nare-represent ng water, makakarinig sila ng salita ng Diyos. Napaka-importante po yun. Kaya nga dapat tayong mga Kristiyano, masipag tayo na mag-share ng gospel. Diba? Sabi sa 2 Timothy, preach the word. Anong karugtong? In season and out of season. Ibig sabihin, kahit nasa Pangasinan, kahit nasa Baguio, preach the word. Alam niyo ba yung season? Yung season, isang bayan yon sa Pangasinan. Season Pangasinan. Kaya sabi ni Doc Saure, preach the word in season and out of season. Pag umakyat ka ng Baguio, wala ka na sa season. Kasi nasa Baguio ka na. So preach the word, no? So importante po kasi maliligtas ang tao kapag nakarinig ng salita ng Diyos. So isa yun sa prerequisite, no? So balikan natin. Tong water, una, it represents physical birth. Pangalawa, it represents the Word of God na lahat ng tao dapat marinig. At sinong gagamitin para makarinig? Tayo, kasi tayo yung may boses. Tayo yung nakakapagsalita. Tayo yung kaibigan nila. Tayo yung pinaniniwalaan nila. No, kaya napaka-importante ang role ng bawat Kristiyano para ang ibang tao ay magiging tunay na born again. So sabi natin kanina, sa salvation, a person must be born of water, ano yung pangalawa? And the Spirit. So pinag-aralan natin, ano ibig sabihin ng water? Ibig sabihin ng water, yung physical birth at yung Word of God. Ano naman ibig sabihin ng Spirit? The Spirit refers to the Holy Spirit. Yan, mas madaling intindihin to. Actually, mas madaling intindihin yung Spirit kaysa water. So when we believe in Christ, God sends His Holy Spirit into our hearts. The Holy Spirit gives us new life and assure us that we are children of God. Kanina, nung nagbabasa ako ng Facebook, may nakita ko yung isang comment ng pare. Sabi niya, huwag kayong maniwala doon sa mga pinoposes ni Santo Niño. Sa demonyo yun. Di naglalike na sana ako. Tapos may nag-comment. Sabi niya, Father, paano naman yung pinoposes ng Holy Spirit? Pinoposes ba ang Holy Spirit? Anong ginagamit pag Holy Spirit? Puspos. Ano sa English yun? Filled. Ano yung una bago ma-fill? Yung panananahanan. Anong tamang word? Indwelled. Indwelling po. Hindi possess. Sa Holy Spirit, we are being indwelled and we are being filled by the Holy Spirit. Lahat ng Kristiyano, pinananahanan ng Banal na Espiritu. Ano nga po yung memory verse ngayon? 1 Corinthians. Ano ang laman ng 1 Corinthians 6:19? You do not know that your body is the temple of the Holy Spirit that lives within you. The Spirit is from God. Tapos anong karugtong? Your body is not your own.
Yun po yung memory verse ngayon. 1 Corinthians 6:19. Ang mga tunay na Kristiyano ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Ngayon, pag ikaw ay pinananahanan, hindi naman all the time ikaw ay puspos. Ngayon, pag hindi ka lumalapit sa Diyos, hindi ka puspos. Ano, Lester? Pag hindi puspos, anong opposite? Ang hindi puspos ay, Kuya Kian, anong hindi puspos? Empty. Ang hindi puspos ay kapos. Kaya maraming Kristiyano kapos. Kasi hindi nagde-develop ng habits. Hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagpe-pray. No? Hindi nagjo-journal. Naalala ko yung sinabi ni Jack Ma. Sabi ni Jack Ma, kilala niyo ba si Jack Ma? Ilocano. Jack Mawatan pala yun. Si Jack Ma ang pinakamayamang Chinese na ngayon ay nasa Japan. Kasi hinahunting siya ng Chinese government. No? Sabi po ni Jack Ma, walang gagawa niyan para sa'yo kundi ikaw. Ganda ng statement niya. Sabi niya, kung ikaw ay may sakit, walang iinom na gamot kung hindi ikaw. Kaya huwag kang magdahilan. Sabi ni Jack Ma, huwag kang mag-inerte. Dahil pag ikaw nagkasakit, walang ibang may kasalanan kundi ikaw. Hindi kasalanan ng asawa mo kung mamatay ka dahil hindi ka uminom ng gamot. Hindi rin kasalanan ng ibang tao. Hindi kasalanan ng church kung ikaw ay lulugo-lugo dahil hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi kasalanan ng kawan mo kung hindi ka umaten ng church. Hindi kasalanan ng ibang Kristiyano kung lagi kang natitisod. Kasi at the end of the day, ang final responsibility ay sa'yo. Wala nang iba. Sa'yo talaga. Kaya ang Holy Spirit, it indwells, nananahanan sa atin. Pero yung feeling, yung pagiging puspos, nasa atin po yun. Di ba, naalala niyo uli yung dalawang aso? Yung dalawang aso nasa loob ng katawan natin. Tama ba, Prince? Alam ba yung dalawang aso? Sino nanalo? Sino yung pinapakain? Yung old self, saka yung Holy Spirit. Ano bang pinapakain natin? Anong nilalagay natin sa utak natin? Pag puro basura, sino ang kakain nun? Diba? Sabi sa Romans 8:15-16, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Grabe yung word na Abba, Father. Tatay, Ama. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Ang Holy Spirit ang nagpapatotohanan. Ang Holy Spirit ang nagiging witness na tayo ay anak ng Diyos. So minsan kahit makukulit tayo, itong banal na Espiritu, hindi, tunay yan. Meron niyang tatak. Meron niyang tatak ng banal na Espiritu. Kaya po napaka-importante tayo ay laging magpapuspos. So yun po, napaka-importante. We are born of water and we are born of Spirit. Kaya ang unang tanong siyempre, so how do we become children of God? Pabalik na naman tayo sa John 1:12. Pwede bang basahin natin yung John 1:12? Yet, to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Pinabasa ko kanina yung sulat ng pare. Sabi niya, yung pare na nag-exorcist, sabi niya, alam niyo ba kung bakit hindi bakit daw hindi Santo Niño? Sabi niya, because it violates the free will. Sabi ko, buti pa tong paring to, naniniwala sa free will. Yung ibang mga nagdudunong-dunongang Kristiyano, hindi na naniniwala sa free will. Tandaan po natin, to become children of God, a person must believe. A person must receive.
No, hindi po pwede kasi yun pong na lumalaganap na thought pattern ngayon, yung tawag yung limited atonement, no? Ang sinasabi ng mga scholar na to, si Jesus namatay lang para sa mga pinili, tapos yun lang yung kakausapin ng Diyos. Kunyari si Kuya Kian hindi pinili. Ang mangyayari si Kuya Kian, hindi siya magiging born again. Ngayon, pag hindi siya naging born again, ano mangyayari kay Kuya Kian? Ano mangyayari? Pupunta siya sa impyerno. Sino may kasalanan kung bakit napunta si Kuya Kian sa impyerno? Ganon. Kasi hindi siya pinili. Yan po ang Reformed theology. Kaya walang kasalanan ng tao. Pero hindi ganon ang sinasabi ng Bible. Sinasabi ng Bible, all who receive. Kaya it's a choice. Pinili natin, all who believe. Pag sinabing tinanggap, ibig sabihin, welcome, sumang-ayon ka. So we become children of God when we believe and receive Jesus. So napaka-importante po no, na merong choice. So what do you need to do to receive eternal life? Sabi po dyan, whoever believes. Ibig sabihin, kahit sino. Ibig sabihin, ang choice ay para sa lahat ng tao. So bawat isa sa atin, merong choice. So kung tatanggihan mo, it's your choice. Kung mananalig ka kay Jesus, it's your choice. Walang pumipilit sa'yo. Kaya kung mapunta ka sa impyerno, it's your choice. Walang dapat sisihin kundi ikaw. So when you believe in Christ, you are born again and you receive eternal life from God. But wait. But wait. Tingnan natin. Ngayon, who needs to be born again? Lahat. Lahat ng tao. Lahat ng tao. Lahat ng tao, binibigyan ni Lord ng choice. Ngayon, sabi niya, Pastor, paano yung mga na-abort? O di kaya nung pinanganak patay na. Ano po sabi ni David? Diretso sa langit. Kasi wala pa silang choice. Hindi sila nabigyan ng choice. Kaya tayong lahat, tayo nabigyan ng choice. Kaya meron tayong responsibility. Ngayon, kapag ikaw ay have you experienced a new birth? Lahat ba tayo na born again na? Amen. How can you be sure that you have experienced a new birth? Sure ka ba? So in the physical life, how do you know that a newborn baby is alive? Pag sa tao daw, paano malalaman na buhay yung isang sanggol? Umiiyak, ano pa? Nagugutom, ano pa? Ano? Paano malalaman na buhay ang isang bata? Umiiyak, ano pa? Humihinga, ano pa? After ng ilang months, ano mangyari? Lumalaki. Hindi siya nababansot. Ngayon, sa atin, even so in the spiritual life, a person who is truly born again will show the following evidences. Ang tao pong tunay na born again ay magpapakita ng tatlong bagay. Tanong niyo sa sarili niyo, meron kaya ako nito? Una, conviction and repentance. Conviction. Ano ba yung conviction? Yung tatanggapin mo sa puso mo na makasalanan ka. Yung hindi ka na magde-defend, mabait naman ako. Hindi ko naman kailangan si Lord. And, pagkatapos mong tanggapin na makasalanan ka, meron kang repentance. Basahin po natin, Acts 2:37-38. Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ginamit po na word. Ang ginamit na word dito? Repent. Ano yung ibig sabihin ng repent? Magsisi. Ano daw mangyayari sa kasalanan? Magkakaroon ng, yung word remission. Saan pa ginagamit ang word na remission?
Nagkaroon ng remission yung blank niya. Remission. Alam niyo kung saan pang ginagamit ang word na remission? Sa utak? Sa utang, pwede. Ano pa? Pag sinabing nagkaroon ng remission of debt, ibig sabihin, yung utang mo, ano nangyari? Ano nangyari? Nabayaran. Isa pa pong word na ginagamit yung remission sa cancer cells. Pag sinabing nagkaroon na ng remission yung cancer niya, ibig sabihin, ano nangyari? Lumiit yung tumor. Gumaling na siya. Anong ginamit na word dito? Remission of sins. Ano ang mangyari sa kasalanan? Liliit din. Kukunti din. No? Kung dati tumataya ka linggo-linggo sa loto, tapos nagkakasino ka pa, tapos nagtotong its ka, pag nagkaroon ng remission of sins, unti-unti na yung nawawala. Hindi yung pabalik-balik. Ang tunay na Kristiyano, hindi pabalik-balik sa kasalanan. Sorry Lord. Tapos repent. Tapos the following week, sorry Lord na naman. Tanungin yung sarili nyo, ako ba ganun? Sorry ako ng sorry kay Lord, tapos the following week, diba? Para kang si Blackjack, Lord, patawad. Ang tunay na Kristiyano, nagkakaroon ng remission of sins. Merong conviction, merong repentance. Ngayon, kapag yung mga nasa paligid nyo, sinasabing sila ay Kristiyano, pero hindi nagbabago, questionable yun. No? Kung dati lakas-lakas mo magmura, nung naging Kristiyano ka, ganun pa rin. Wala to. Walang conviction, walang repentance. Kasi pag nako-convict, di ba yung, ano sa Tagalog nung nako-convict? Nakukonsensya. Nakukonsensya. Pag yung matagal ka nang gumagawa ng kasalanan, hindi ka na nakukonsensya eh. Parang wala na lang sa'yo. Ang pangalawang trait ng tunay na Kristiyano ay merong inner witness of the Holy Spirit. Sabi sa Romans 8:15-16, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Ibig sabihin, merong connection sa Diyos. No, hinahanap yung mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano, hindi na nanatiling walang church. Ang tunay na Kristiyano, hindi nakikipagpatigasan sa Diyos. Lord, hindi ako magbibigay. Si Lord nga binigay yung buhay niya. Tapos ikaw hindi ka nagbibigay. Di ba? So dapat merong fruit of the Holy Spirit. At pangatlo, dito na po tayo mag-end. Ang tunay na Kristiyano, the outer witness of a changed life. Nakikita yung pagbabago sa buhay. Basahin nga po natin itong dalawang verse na to. Una, 1 Thessalonians 1:9, go. For they themselves declare concerning us what matter of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. Sabi dyan, turn to God from the idols. No, dati sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Ngayon sumasamba ka na sa Diyos. Kalawang verse, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So wala na yung dating pagkatao. So ang tunay na Kristiyano, nagkakaroon ng pagbabago sa buhay. Ayan. Conclusion na tayo. Ayaw pa. Pa-next slide na nga po. Yun. Kaya ang tanong po, have I experienced the evidences mentioned to prove that I am truly born again? Totoo ba ako ang Kristiyano? Tanungin natin si Lord. Kasi kung hindi, baka naman hindi talaga tayo tunay na Kristiyano. Ngayon kung tunay tayong Kristiyano, hiningin natin, Lord, tumanggap ako sa inyo, nanampalataya ako sa inyo.
naway makita sa buhay ko. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin tungkol sa ikalawang kapanganakan. Tulungan niyo po na maging evident ang mga ito sa aming buhay. Makita, Panginoon, na kayo, Panginoon, ay buhay at kayo, Panginoon, ay nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.